kabuhayan na dulot ng pag-akay ng likong mga ngaran. Ngunit ngayon ay aming nakilala ang sinuunang Diyos Ama na may tangan ng aral ng kaligtasan na inaasam nating lahat. Kaming mga ex-man natuto ng katwiran na bago at nilinis ang katauhan, naliwanagan at nagkaroon ng kulay pagkat iyong nilingap. Kaming mga ex-man. Nagagalak ang aming mga puso pagkat hinilang mo at pingisan sa iyo. Sa tunay na iglesia ay nagsama-sama upang maglingkod ng tapat sa iyo, aming Ama. Pagkat ngayon ay aming nakilala ang sinuunang Diyos Ama na may tangan ng aral ng kaligtasan na inaasam nating lahat. Kaming mga ex-man natuto ng katwiran na bago at nilinis ang katauhan, naliwanagan at nagkaroon ng kulay pagkat iyong nilingap. Kaming mga ex-man. The X-Man! Kami mga ex-man. Love you with all of our hearts, that's all we want now. Love you with all of our hearts, as God loves you. Don't give him your love for a moment or an hour. Love him always as he loved you from the start. With every beat of your heart. When you are down and out, God will reach you out. Never will he forsake you, never at all. Just open your hearts, listen to him, hear his preachings, love him always as he loved you from the start. With every beat of your heart. With every beat of your heart. Puro pag-ibig talaga ang ating tinutukoy. Opo, Talagang Puso, pag-ibig. Kasi yung tunay na pag-ibig, nanggagaling sa puso talaga yun. Diba? At dito sa pagsasama-sama ito, natutunan natin yung pag-ibig na agape, di ba? Yung kasi yung agape, dito ko lang talaga narinig yun sa pagsasama-sama kapatid na Eliot, kay kapatid na Daniel. Doon ko rin naintindihan kung anong ibig sabihin ng pag-ibig na agape. At yung pala yung banal na pag-ibig, di ba? Tsaka kapatid na Neddy, kanina po kasi kausap nga natin si Brad Daniel. Ako ba, ang ganda nung aming napakinggan. Tungkol din dyan sa pag-ibig kasi lagi namang yan ang sa ating pinapaalala. Meron kasing mga tao, sabi nga niya, may mga tao hindi mahirap ibigin eh. Tama? Yung talagang kaibig-ibig.
Pero meron tao hindi ka ibig-ibigin. Pero pagka yun ang natutunan mong ibigin, Yung hindi ka ibig-ibig. o hindi ka ibig-ibig kasi halimbawa, nagkaroon ka ng gusto ron sa isang babae or sa madaling ibigin yun eh. Kahit tanggap mo nga sa kanya, di ba? Lahat, pati pintas niya. Pero pagka natutunan natin yung pinakamas mataas na grado ng pag-ibig, yung kasakdalan ng pag-ibig, na itinuturo ng Biblia, sa makatwid baga yung agape, na kahit hindi ka ibig-ibig, matutunan mong ibigin. At isa nga dyan yung ating mga kaaway. At ito nga, Brad Arnel, tungkol ito ang ginagawa nating patuloy na pagbubunyag nitong maling doktrina ng pinanggalingan natin. Isang paraan ng paghahayag natin ng pag-ibig sa kanila. Di ba, Brad Arnel? Opo. O, di umpisahan na kaya natin ulit. At tanggapin nila at hindi. Itong ginagawa natin, yung pinanggalingan nating reliyon, tanggapin nila at hindi. Ito yung paraan ng ating pag-ibig na natutunan natin na itinuturo lagi ni kapatid na Eli at ni kapatid na Daniel. Sabi nga, natatanda ko, sabi ni Karome, mahal namin kayo, hindi nyo nila lang maintindihan. Kaya nga si Snedy, dyan sa mga sa amin, mahal namin kayo. Yes! Mahal Kaya namin namin ginagawa ito dahil we want to share you the truth na natutunan namin dito kay Brad Eli. At yan ay isang klase ng pagmamahal. Bagaman kung kami man ay minamahal o hindi ninyo, mahal namin kayo. Yan naman. Okay, At siguro sila rin naman ang paanyayan natin sa ating mga kababayan sa inyong pakikinig. Pwede rin nyo naman pong sa pakikinig ninyo lakipan nyo po ng pag-ibig. Pwede nyo namang tanggapin yung aming sinasabi. Kung hindi naman katanggap-tanggap sa inyo, pwede, pero wag nyo munang papatayin yung inyong TV. Mas maganda ay panoorin nyo muna yung aming sinasabi. Ganun lang naman yun eh. Tanggapin nyo at hindi, paniwalaan nyo o i-reject nyo, nasa sa inyo po yun. Pero mas maganda, laanan nyo rin naman po ng time. Lalo na nasa Biblia naman yung ating Isa lang ang sinasabi. tip ko dyan, Brad Arnel. Ano po yun? Kasi kung naghahanap sila talaga ng katotohanan, pagkatapos silang mapanood tayo, sasabihin nila, totoo pala yung sinasabi ng mga ex-man. Hango pala sa Biblia at sa mga referensya rin nila na sa kanila rin galing. At kapatid na Cesar, yun naman po ang naituro sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni kapatid na Eli at ni kapatid na Daniel. Dito natin makikita yung ating mga mangaral ay talagang malaki yung pag-ibig nila sa ating mga kapwa-tao. Kasi tayo nandun po tayo sa maling samahan, nahango tayo dito. Yun ay bunga ng kanilang pag-ibig na maipalaga na pagsalita ng Diyos. At hindi naman natin sila pinipigilan na lalo yung mga nagpapadoktrina dyan sa kabila, sa aming pinanggalingan, sige lang, ipagpatuloy nyo yung pagpapadoktrina nyo. Kaya lang naman, side by side, yung pakinggan nyo rin yung bahagi, yung portion na inilalahad namin sa inyo para lalo nyo maintindihan kung ano pinaggagawa sa inyo dyan. Yung kasi isang wise, di ba meron yung commercial isang wise na misis. Kasi pinagkukumpara niya yung Ginagamit niya. yung ginagamit niya. Pagka, halimbawa, ito na ang pinaka the best. Wala pang nakikitang comparison Di ba kaya nga sabi ni kapatid na Soriano, tingnan nyo sa Miss Universe. Hindi naman nandun lang siya sa bansa niya. Andito naman sa isang bansa. Hindi, pinagtatabi-tabi yan. Para ngayon, makita mo kung alin talaga doon yung natatangi or yung pinaka-the best, ganun din naman sa reliyon. Tingnan natin kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo sa pamamagitan po ng banal na kasulatan, maging sa pamamagitan ng kanilang referensya na nagpapatunay na talagang iyon ang paniniwala nila. Kaya nga po nung ating naunawaan, tingnan natin, doon nga lalong titingkad yun Sabihin natin sa paniniwala mo, ito na ang tama. O pagkumpara mo, nakakita ka, lalong ma-justify, tama nga talaga yung paniniwala ko, nakita mo mas tama ito. Lumipat ka dun sa isa. At siguro para mabigyan natin ng idea yung ating mga kababayan, para sila maging, mas malawak pa yung kanilang maging pananaw, lalo na po sa relihiyon, at maaaring naisip ninyo, itong grupo na ito, bakit ito'y naglayasan dito sa iglesyang ito, at maaaring kayo po ay ka-iglesia pa namin dati, maaaring makakuha po kayo ng idea. Pagkumpara po natin sa Biblia, kung pasado nga po sila sa mga kwalipikasyong nakasaad sa banal na kasulatan. At mas maganda, puntahan na po natin muli, kapatid na Cesar, Badlari. Ito yung libro nila na pinanggalingan ng kanilang pananiwala. Di ba? Yung pandoktrina nila. Opo. Sige po, simulan na ho natin.